Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Iwanan po muna natin yung topic tungkol sa HIV. Pero, balikan po natin yan. Anyway, ang pag-usapan po natin ngayon ay tungkol sa yung paghihilot. Okay? So anyway, balikan po natin yung HIV na infection after itong video dahil marami pa tayong kailangan pag-usapan tungkol sa HIV na infection para malaman po ng gobyerno natin kung bakit hindi po kaya ang kondom sa pagpigil ng HIV na infection. Okay? Although labag sa batas po sa Diyos ang kondom, pero ulitin ko po na safe at effective po yung kondom. Okay? Sa pag-prevent ng HIV na infection. Pero hindi po kaya kung kondom lamang ang approach ng ating gobyerno. So, iwan muna natin yung HIV, balikan natin na yung paghihilot. Kasi kahapon, meron po tayong pasyente na pumunta sa clinic at nagrereklamo na masakit daw yung likod niya. At pag magsakit yung likod, kadalasan, lalo yung mga nervyoso or nervyosa, kadalasan mag-isip kaagad ng pasyente na, hala, baka may problemang baga ko kasi syempre nandiyan yung baga sa likod at sa harap, di ba? Nasa loob ng chest po natin. Lalo pag may konting ubo yung pasyente, kinokonect kagad nila yung ubo at saka yung sakit sa likod. At kadalasan, wala naman po koneksyon. Okay? Ibig sabihin, yung ubo ng pasyente may ibang dahilan. Lalo pag Makati ang lalamunan, syempre, pag Makati ang lalamunan at inubo ang pasyente, ang problema, hindi po yung baga, kundi yung kati ng lalamunan. No? Yung allergy sa lalamunan, na tinatawag po natin na allergic pharyngitis. So, ang dahilan ng ubo ng pasyente ay hindi yung baga niya, okay, kundi yung lalamunan niya. Okay? So, nagkataon lang po sumakit yung likod, kaya inisip nila tuloy na, hala, baka yung ubo ko, dahil may problema ako sa baga. Yun pala, dahil po sa kaniyang lalamunan na Makati, na tinatawag po natin na allergic pharyngitis. Okay? So, yung pagsakit sa likod, kadalasan okay, ay dahil po sa yung muscle spasm. Lalo na panahon natin ngayon, no? Walang tigil sa sige, palaging cellphone, no? Okay? Siyempre, habang nagsa-cellphone tayo at hindi nakasandal yung likod po natin, siyempre, magkakaroon tayo ng muscle spasm. Mapapagod po yung muscles natin sa likod. Kasi ang muscles natin sa likod ang nagko-contract upang ma-maintain po yung pag-align ng spine para makaupo tayo ng maayos at para makahawak po tayo ng cellphone. Okay? So, habang tumatagal, okay, syempre, napapagod yung muscles natin sa likod. At pag napapagod po, ito po yung magkakaroon ng spasm. At pagkakaroon ng spasm, talagang, ang resulta, syempre, mararamdaman po ninyo yung sakit sa likod. Okay? So, ang advice po natin dito ay, number one, syempre, huwag mo na yung gamot. Kung pwede, itigil po natin yung dahilan kung bakit sumasakit ang likod, which is no other than prolonged sitting, okay, dahil sa prolonged cellphone use. Di ba? Okay. So, tigilan po natin yan. Kung hindi, okay, syempre, paminsan-minsan, kailangan magsandal naman po kayo at mag-cellphone kayo ng ganito para makapahinga po yung muscles niyo sa likod.
Kasi pag nakasandal po kayo, automatic, hindi na po magtrabaho yung muscles ninyo sa likod sa pag-maintain ng alignment ng spine. Okay? So, sa pagsandal, okay, hindi na nagtrabaho yung muscles ninyo, kundi yung sandalan po ninyo ang nagme-maintain ng alignment ng spine po ninyo. So, automatic, magre-relax na po yung muscles ninyo dahil hindi na po sila kailangan magtrabaho dahil po nakasandal po kayo. Okay? So, yun po ang paraan kung hindi talaga kayo magtigil sa paggamit ng cellphone. Okay? So, ang ginagawa po ng mga pasyente kadalasan rin, okay, ay siyempre magpapahilot po sila. Okay? Wala naman po masama sa hilot. Okay? So, hindi naman ibig sabihin na pag sinabi ko na hindi kailangan or bawal yung paghihilot, hindi ibig sabihin na 100% tama po tayo at mali yung naghihilot po sa inyo. Or vice versa. Okay? So, hindi rin ibig sabihin na pag sinabi ko na bawal manipulate po ninyo sa chiropractor, hindi ibig sabihin na 100% tama tayo at mali yung chiropractor or vice versa. Okay? Ang decide, no, or makapagbigay tayo ng conclusion ay kung gagaling po ba kayo or mawawala po ba yung sakit ninyo after visiting a doctor or a manghilot or a chiropractor. Kasi in fairness to their professions, okay, yun po ang talagang basis natin. Before we would conclude na tama ako, mali kayo, or tama kayo, or mali ako. And this is only my opinion. Okay? So, anyway, nagpunta po yung pasyente natin kahapon at pinapahilot po yung likod niya. Siyempre, pag nakapunta po ang pasyente natin sa isang manghihilot, ang unang tanong po natin ay, nasasaktan ka ba tuwing pinipindot po yung likod ninyo? At pag sinabi nila, o nga dok, medyo masakit na kasi masyadong yung bang malakas ang pagmasahe sa kanya. Well, kung ganon, kaagad-agad, makapag-conclude po tayo. Although, hindi ko sinabi na tama tayo, mali yung naghilot sa kanya. Mine is with a basis. In fact, combination of scientific basis rather, and common sense. Sabi ko sa kanya, alam po ninyo, pag lalong sumakit yung likod ninyo, habang pinipindot po yung likod ninyo, hindi na po pabor yung hilot sa inyo. Kasi po, ang pain or yung sakit ay isang symptom na sadya po na nilikha ng Panginoon para alam po natin na meron pong problema yung isang parte ng katawan natin. No? At kailangan pumunta na po kayo sa doktor pag hindi po mawala yung pain. At pag hinihilot po kayo at lalong nasasaktan po kayo, ibig sabihin, hindi po pabor yung paghilot sa inyo. Kasi po, lalong sumasakit yung likod ninyo. Bakit? Kasi, syempre, dahil sa muscle spasm, nararamdaman niyo yung sakit. Pag pinapapindot po niyo at lalong sumasakit, ibig sabihin, lalong sinaktan yung muscle ninyo. Okay? Sa Bisaya pa na, nabundog na gani sa inyong pagsigig cellphone, napamaol na inyong likod, gipabundog pag yun inyong samot sa paghilot. Sa Tagalog,
namamaga na nga yung muscle po ninyo sa likod, kaya nasasaktan po kayo. Namamaga because nag-spasm yung muscle ninyo, kaya mamamaga. Swelling or inflammation. Namamaga na nga, at pag pinapapindot ninyo at umaray kayo, agay, lalo pinapamaga yung muscle ninyo. Kasi sa pagpindot at umaray kayo, lalong umaray kayo, lalong namamaga yung muscle ninyo. Kaya hindi po pabor yung hilot na yun para sa muscle po ninyo sa likod. Okay? Meron naman matigas na ulo sabi na, Dok, masakit na pero masarap. Kahit na, pag nasasaktan po kayo, ibig sabihin, meron kayong problema at hindi po tama yung ginawa sa inyo. Okay? Kaya po, magaling po yung ating Panginoon, built-in na po yung pain mechanism na para malaman po natin pag meron tayong problema sa katawan natin, syempre, pupunta na po tayo sa doktor. Okay? At pag lalong nasasaktan po tayo, syempre, hindi na po tama yung ginawa sa inyo. Okay? So, anong gagawin natin? No? Pwede natin sabihin yung manghihilot. Pwede dahan-dahan. Okay lang po yung pinipindot na dahan-dahan. Kasi po, habang pinipindot na dahan-dahan at hindi kayo umaaray, okay yan, pabor sa inyo yan. Bakit? Kasi habang hinihilot, pinipindot yung muscle ninyo, pinapromote po ng mahihilot yung circulation. Pinapapunta po ng mahihilot yung blood flow sa muscle na yun, na nag-accumulate na po ng lactic acid, na isang basura na pinuproduce ng muscle pag matagal po ito nag-spasm. At dahil po pumunta yung dugo doon, syempre, inaalis ng blood circulation yung lactic acid. Kasi po ang lactic acid ang nag-stimulate ng pain nerve endings, kaya po sumakit po yung likod natin. Kaya po kung magpapahilot po kayo, dapat yung dahan-dahan lamang. Maraming salamat po.